Nalaman ko siya noong 1994 kasi na-diagnose ako dahil nagkaroon ng mass testing sa Angeles sa trabaho. Dati akong sex worker. Nanginig ang buong tuhod ko. Iba pala pag narinig mo na sinabi sa'yo na HIV positive ka. Nag-diagnose ako 2005 sa Korea. Nagkaroon naman ako ng dating na partner na 3 years. Hindi ko naman nakakala na positive siya. It took me 4 years before I have accepted it. Sabi ko, why didn't you tell me? Why didn't you tell me that you're HIV positive? Sabi niya, I didn't know. Sabi ko, now, I cannot go back to the States. Una, nagalit talaga ako. Kasi, ang dami pa akong plano. Kahit magalit man ako, wala ni. Kasi kasalanan ko na rin. Torture! Siyempre, depressing. Kasi, I was working as a makeup artist in New York, in Bloomingdale's. I have a good life. Then suddenly, nawala. Tapos, hindi ko alam kung saan ako pupunta. Tapos dito, sa States, sa Philippines, yung stigma pa. Paano na? Nung nasabi ko sa sister ko, talagang na-shock siya and pinaalis niya ako sa bahay. Ano naman siya, intelihente siyang tao, kaya lang natakot siya. Kasi child abuse, binubugbog ako ng nanay ko, tas ng kapatid ko. Kaya nung nalaman ko yung positive na ako, parang okay na lang siya. I was treated really badly by some people in the medical field. Pero minsan kasi kailangan tayo mismo yung gagawa ng paraan para matanggap tayo ng community. Yun, nakiusap ako sa isang NGO dito sa Manila. Tulungan nila akong i-educate sa community ko. So ngayon, okay na sila. Ako mismo, hindi ako naniniwala doon sa salitang stigma at discrimination. Kasi ang stigma at discrimination ay nagsisimula doon sa tao. Pagka ako ay hindi ko siya papayagan na ako ay ma-discriminate at hindi ko maramdaman yung stigma na yon, kasi hindi siya mangyayari. Before pa, nag-work ako as a nurse sa RATM. In the time na stigma, napakalakas. Maawa ka sa kanila. Makikita mo kung gaano sila kadami. Makikita mo kung gaano sila nagsasuffer during that time. Kasi during that time, number one, stigma, hindi sila tinatanggap na family. Ang human immune deficiency virus ay isang uri ng mikrobyo na kapag dumako sa katawan ng isang tao ay maaaring magdulot ng pagbaba ng resistensya. Ang pasyente na dinapuan ng human immune deficiency virus ay magkakaroon ng AIDS o ang tinatawag nating acquired immune deficiency syndrome. Kapag sila ay may AIDS na, ibig sabihin sila ay mayroon ng mga AIDS-defining illnesses. Kapag ganoon na ang estado ng isang pasyente, ibig sabihin ang kanyang panlaban na sa katawan ng cells, katulad yung tinatawag nating CD4 cells or it's a kind of T lymphocytes, ay mababa na, kaya hindi na nalalabanan ang ganitong klaseng mga mikro. Ang mga gamot o ang tawag natin sa kanila ay mga antiretroviral therapy drugs. Sila, ang ginagawa nila ay pinaprevent ang further multiplication noong virus sa katawan, kaya ang resistensya ng pasyente ay bumubuti. Pagkat ito, kahit na hindi nagagamot ng 100%, ito ay nakokontrol at mas mabuting, mas maaga nating ma-detect na kayo ay may sakit. Nasabi nga sa nanay ko, pero ginawa ko, humingi lang ako ng sorry at niyakap ko lang siya kasi sabi ko, I'm sorry na disappoint ka sa nangyari sa akin kasi ako yung panganay, hindi ko nabigay lahat ng gusto mo. Pero kahit na positive naman ako, gagawin ko lahat ng part ko, may kaya kong iiwasan. Umiyak si mama pero sabi ko, ma, ayokong makita kang nahihirapan. Okay lang ako na yung nahihirapan, huwag ka lang kasi lalo akong masasaktan kasi pag nakita ko na rin nahihirapan. Hindi naman pala dapat magtagal ang pag-accept na being HIV positive because it's just prolonging the agony. Full acceptance
totoong pagtanggap. Kasi madaling sabihin na, tanggap ko na positibo kay HIV ko, pero pag balik mo, ang dami palang issue. Nung nalaman kong positive ako, parang minahal ako ng pamilya ko. Unlike before kasi parang wala sila, walang pake sa akin. Nung nalaman nila may HIV ako, parang doon, nagbago talaga. Ang laki ng pinagbago. Hindi na gaya dating na lagi nila ako sinasaktan. Tapos, gano'n na rin ako ng sarili kong pamilya, nagkaanak ako. At masayang-masaya ako kasi yung pamilya ko nandyan kahit anong mangyari sa akin. Talagang dinadamayan nila ako. Siguro, minsan may kasabihan tayong dahil sa pagmamahal siguro. Parang minsan corny pakinggan pero totoong nangyayari talaga. Parang pag nakakapanood tayo, sabi naman napakatanga naman ito dahil sa pagmamahal ganyan. Pero may ganun eh. Yung wala siyang pake, mahal ka niya eh. So, tatanggapin ka niya kung ano. I attended seminars on how to counsel. Then, eventually, sabi ng doctor dito, si Dr. Titanco, the best counselors are the peer counselors. Kasawa ako, lately lang, 2010, kaanak ako ng isa, pero hindi naman siya awa naman ng Diyos, hindi siya nagkaroon. Before kami nag-live-in na positive ako, tinanggap niya naman niya ako. Until na nagsasama kami. Lahat naman ng babae na nagbubuntis, nasa risk. Wala naman makakapagsabi kung ipapanganak mo may diferensya, may sakit o wala, hanggat hindi mo yan nakikita, diba? So yun din yung iniisip ko na kung hindi ko susubukan, hindi ko malalaman. Kasi ang buhay naman chance parang chance of life lang naman yung pinag-uusapan natin. So yun, kaya nagdesisyon akong bubuntis. Hanggang nakaapat nga akong anak, lahat po yung negative. Bansa, noong mga nagsisimula pa lang maintindihan ng sakit at nakikita ang ganitong diagnosis, nakakakita tayo ng mga isang pasyente sa loob ng isang buwan. Hanggang sa mga early 2000, nagiging mga 3 hanggang 4. 2012, January 3, 12 cases na new patient ang dumating sa amin. Hindi pa natatapos ang February, naka-38 na kami. New cases. Ang nakaka-alarma ay itong panahon na ito, nakakakita tayo ng 6 o mahigit pa sa isang araw. Kaya sinasabing nagiging epidemya na talaga ang HIV/AIDS. When you are HIV positive, the worst thing that you could do is be depressed about it. You have to accept it. Pero ang lahat ay magsisimula sa sarili talaga. Kasi bago ka tanggapin ng mga tao na nasa paligid mo, kailangan tanggapin mo muna sa sarili mo. Huwag kayo matakot magpa-screen kasi dito sa Philippines, it's voluntary counseling and testing. And tigilan na muna yung mga orgy. Stick to one. Kami hindi namin kailangan ng awa. Kailangan lang namin pag-unawa. Pagkakataon, pagmamahal at pagtanggap. Kasi sa tingin namin, produktibo pa rin naman kami. And then since I'm already positive, I have to have a positive attitude. Don't worry. Ang mode of transmission po ay pag kayo ay nakipagtalik sa isang taong hindi nyo kilala, kahit mukha po siyang healthy at hindi kayo gumamit ng proteksyon, doon po ang delikado. Okay? I can kiss you, I can hold you, you don't have to worry about it. Sa bawat luha, semento yan ng buhay. So magpakatatag sila. At ang HIV hindi ang katapusan ng mundo. May panibagong mundong binubuksan para sa kanila.